So what's up mga kumagay, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, bracket B. Pasok na tayo sa bracket B ng tournament. Ito na, last 4 battles para sa round 1 ng tournament ng 2x2 2017 or ng 2x2 3. Tapos na po natin yung bracket A. Ando na sa channel natin, uploaded na po yun. Sunod-sunod yun, yung battle nila Shernan Mzite, yung battle ng Crazy Mix Basilio, ng Dilim Sibil, tsaka ng Dam sa Flick G. So ayun, sunod-sunod yun, nasa channel na natin yon. Hindi kayo mahirapan hanapin yon, kasi kung gusto nyo hanapin yung Crazy Mix Basilio, Topper, Cripply, andun lang yun, sunod-sunod yun. So check it out na lang sa channel natin. Tapos ngayon, ito yung unang battle sa bracket B na re-reviewin natin. Husky Tyke versus Romano J. King. Hindi na ako magbibigay ng insights guys, kasi para sa akin ano to, basagan to. Basagan na may halong comedy. May halong comedy kasi Husky to eh. Tapos Romano J. King yan. Tyke medyo lyrical, technical, pero yun lang yung siguro. Sabi ko di ako magbibigay ng insights eh. Pero para sa akin ayun lang yung makikita natin dito sa battle na to. So ayun, huwag natin patagalin, reviewin na natin to kasi medyo matagal pala yung 39 minutes yung video na to. So yun, umpisa na natin to, let's go. Tyke at Husky, pinili na mauna. Kabanatuan boys, pakinggan natin unang banat. Let's go. Game. Tangina nyo! Mga nag-costume pa kayo! Eh kahit di kayo mag-costume, pangit pa rin kayo! At yung kaharap nyo, Romano ko, hindi ito Panginoon, pero sa akin luluhod to. Tyke and Husky, nag-costume na rin. Share na mga galing sa tabut ko! Next up, game! Okay, ang ganda nung umpisa nila. Ang ganda nung umpisa, kala mo round 2 na ng battle eh. Kala mo round 2 na ng battle kasi meron na agad rebat. Hindi pa nag-i-spit ang Tyke Husky pero nag-generate na agad sila ng rebuttals, no? So, para sa akin, ang creative nun kasi basically ang rebuttals is pumapasok yun sa round 2 ng unang bumanat, 'di ba? Pero dito round 1 pa lang ng unang bumanat is may rebuttals na sila agad based dun sa appearance ng kalaban nila. So para sa akin, ang creative nun, ang galing ng ano doon, ng Romano J. King doon. Galing. Let's go. Alam mo daddy, unfair ka. Oo nga, Ninong. Alam mo naman dito, umbra sa king. Dinagdagan mo pa ng Romano. Pero di naman namin kayo pwedeng tawaging underdog. Eh kasi nga, ang tataba nyo. At real talk, Husky, Kamukha mo si Donald Duck. at ikaw naman. At real talk, Husky, Kamukha mo si Donald Duck. at ikaw naman, Tyke. Mukha kang Teletubbies na color black. At kasi diba, bigla siya nagpalit ng kakampi at yung J-Clown iniwanan niya. Bakit nga ba? Kasi kay Husky na daw siya masaya. Ang sagwa siguro kung naging bakla ka pa. Eh yung mga bouncer nga na flip-top, kamukha mo na! Tricycle driver pala tong si Husky. Oh? Kamusta pa mamasada? Balita ko sa kanto nyo, ikaw na pangulo ng Toda. Pero utot ka sa tanga. Alam mo nang hindi mo marunong magdala, sumabit ka pa sa kanya. Ano daw? Ano daw? Ulit? Sabi ko, ikaw to tricycle driver, pero bakit ikaw yung sumasabi? Kaya alam mo kung ba't nainiwan ng GF mo? Kasi masyado kang umaasa na kaya mong bubuhay ng pamilya dyan sa TF mo. Tapos kung umasta, piling rich kid ka pa bro. Nung Valentine's ka, burger na lang binigay mo. Hati pa kayo. Okay. Kaya maligaya ka natin. Mahiling natin silang tanggapin. Sobrang at-home nyo dito, madarating mo pa lang. Gusto na namin kayong paalisin. Baka sabihin, hindi na naman yung penguin. Puta, doon kami natawa. Eh sa tuwing umiihi ka nga, halos di na kayo nagkikitang dalawa. At naglabat pa yan kay Dave ka. Ano sabi? Tinitira mo pang supot si Romano eh. Pareho lang kayo. Wow! Tatawa na ba ako? Sabihin mo pag tatawa na ako ha, para hindi ka mukhang tanga. Sa susunod, pag nagpalit yung si Arik sa B-side, mag-volunteer ka na. Palit yun. Ang puta, pakataba mo na gago. Kaya hirap kang mabusog kasi yung tiyan mo, pandalawang tao.
wag na wag mo rin akong lalaitin kasi pareho lang tayong nog-nog. Oo nga, Romano, bakit mo? Saan ka ba pinag-liit? Eh ba't ikaw, ang late mo? Nanggagago ka ba, pre? Magkakampi tayo, ginagago mo ako? Eh dahil gusto nyo, 3 on 2 na lang, si Rari, pakipisan mo. Yo! At di ba yung sinibong bano tumayo dito? Pati tayo na lang dito sa akin na pa. Ikaw, baboy, kadiri ka. Sobrang takaw, pati longganisa ni Enigma, kinakain niya. Nagpalit yun nga si Alex sa B-side eh. Puta, inubos niya mag-isa. Sa bagay, walang nagtaka. Ikaw may kasalanan kung bakit lahat ng eat all you can nagsara. Ang hirap kasi kay Tay, matakaw na, timawa pa! Payo ko lang sa'yo, tab... Ang lakas ng ano nila, stage presence nila dito. Tawag ka nang sasali sa bahay, Katay! Kawawa ka! Di kayo pwede sa slaughterhouse. Buong RPN tutumba. Kahit isa-isang ihana yun. Di ba mismong saksi na nga si Abaddon kung paano nila pinatay doon? Tapos biglang nabuhay ka na naman. Takot na masyadong maulit. Ano to, ganti yung patay? Pwes walang ganti kasi papatayin kita ulit. Ina. Durog. Yung linya na yun, tang ina, ang lakas nun. Oh? Para sa akin, ayun yung pinakamalakas na linya na generate ng Team Romano, J-King sa round na to. Hindi pa tapos to. Tay! Kaya nga, Tay, pinatay ko na to. Kaya tak inatandaan mo. Kahit sinong ihalili mo, si Bang sa akin, malangay din ko, ano? Mr. Real Ihalili mo si Bak sa akin, malahay din ko. Nice! Pinoy Niggas. Nega? Nigagago niyo ba kami? Naglagay ng niga sa group name para masabing may pusong negro. Mga panggap, pagkatakoy, mabaho pa sa puso negro. Kaya piniloko ko na lang na to. Na kesyo, kaya daw niga, kasi yung burat nila pang egoy. Naniniwala ba kayo na si Tyke na baboy may burat na pang egoy? Ulol! Alam namin sukot ka. Yung LC type, sa nangyayala naman niya. Bubot pa! Pero type sa DPD, matagal na silang kasali. JT Romano, bago salta. Masyado na daw mapagmalaki ng bante. JT Romano, mga tanga ba kayo, pre? Paano kami naging mapagmalaki? JR nga, ibig sabihin, junior pa lang kami! Time! Yo! Kagi, ang lakas ng Romano J-King, men. Ibang klase. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Romano J-King, kaya nilang magpatawa, kaya nilang mag-jokes, kaya rin nila mag-technical, kaya rin nilang bumars. So, para sa akin, sobrang naging balance ng round ng Romano J-King sa round na to. Punto, yung gusto nilang mensahe na ihatid, yung punchline, yung haymaker, lalo na yung punchline ni Romano kay Husky na sa bahay Katay, pinatay na kita, ano to, ganti ng patay, pues walang ganti kasi papatayin kita ulit. Sobrang lakas nun. Kumbaga, ang tibay ng linya na yun, ang hirap tibagin. Plus yung umpisa nila dito, yung umpisa ng round nila dito na rebattles, kahit na wala pang sinabi yung Husky Tyke, para sa akin napaka-creative nun, kasi paano kayo magre-rebat kung wala pa naman sinabi yung kalaban mo, pero nagrebat sila through their appearance, no? So ang galing ng Romano J-King dito. Para sa akin walang linya na natapon kasi lahat yun tumama sa Tyke Husky. At isa pa yung ginawa ng Romano J-King is yun nga, sabi nga nila, bago pa lang sila pero tingnan nyo yung chemistry, sobrang nagko-complement yung atake nila, yung rhythm sila sa isa't isa. So ang galing ng Romano J-King dito, perfecto, ang ganda nun. Pero tignan natin yung Tyke Husky kung paano nila ibabaliktad yung laban. Pero yun, mabigat yung round 1 ng Romano J-King. Sobrang solid na pinakita nila mga haymaker at mga punchline doon. Aminado! Tricycle driver pero iba na ang trabaho ko. Naghahatid na ako ng patay, driver na ako ng kamo. Tapos, siya daw yung driver, sabay sumamit sa akin, mga bobo pala kayo, paano jeep yung dala namin? Maliit na yung TV ko. Yan na yung sinusulong. Pag umingit, hindi lang tinita. Nahirapan na nga ako umingit.
pahay. Anong gusto mo kalaban mo sa 2x2? Yung isa naka-Skype? Tangin na! Yo! Skype. Hindi ko nakakampi si G-Clown. Hindi niya na kayang sumabay pa sa takilya. Masama ba akong magpalit ng kakampi na magpapatuloy sa flip-top habang yung dati kong kakampi kakayod para sa pamilya? Tangina nyo eh. Adik kasi kayo eh. Yo! Okay, so di ko alam kung nasan si G-Clown ng mga time na to. Pero ewan. Pero kasi alam ko nung sumali siya sa 2x2 2019, alam ko kababalik lang niya nun eh. 'Di ba? Pero ayun. Yun lang. Hindi ko alam kung saan galing si G-Clown nung time na nag 2x2 ulit. At Husky! Bagong tambalang nahubog! Kami ang tagahatol, tagahamaw, tagahati, tagahulog! May sadurog tong kalaban kung sila'y bubog na nakaharang. Ditingik sa lalamunan, ang madalina, matapakan! Kabanatuan, game! Game! Maligma naman! Wow! Ang lupit mo! Advantage na, tapos na binabiyahe mo ka. Hindi kayo nakakahiya sa amin. Tungtong mga tungtong, ipapanalo niyo ba? Pero sige, sa inyo na tong venue, Sa inyo na tong crowd, sa inyo na boto ng mga tao, may kababayan na proud, kayo na taga dito sa Kabanatuan. na malabo, na palarin. Pero tandaan yung di nyo ngayang angkinin ang panalong nakalaan para sa amin. Ako mataba na kung mataba. At least Jabi na, yami pa. At oo, that is true. Kesa maging katulad nito ni Romano na mukhang Mongol number 2. At ikaw, J. King, mukha kang putput na eraser ng kinder pare ko. Kasi kada battle, paubos ka ng paubos, papangit pa ng papangit yung imahe mo. Kaya anumang anggulong nasilip, lahat yan ay pwedeng matakpan. Panis lang sa dala namin na init, yung ulan nyong kapatak lang. Anumang sabihin na lait, hindi natatalab yan. Dahil tandaan yung lahat na wala nang masasakit pa sa pusong nasaktan! Ang sakit! Ang sakit na! Kaya nararapat sa inyo yung magkabilang saksa upang maglabasan ng hindi nyo maisuka. Ang nakapatong sa inyong ulo ay mas pwede pa sa piluka. Mga umaastang halang, sige ibubuhol ko pa para hindi lang sa turingan magkadikit ang bituka. Mga traitor! Alam nyo bang ang paglaban ng di patas ay masahan pa sa kahinaan ng isang babae? Kaya huwag nyo pagmamalaki na dito namatay si General Luna. Lalo kung pinagtulungan siya ng marami. At kung ikaw si alias Pogi ng Kabanatuan, hindi na kami magtataka pare. Dahil sa panahon na yun, alam naman ng lahat na di lahat ng Pogi lalaki. Ang wakal! Tugot ang ulo sa Islam nung dumakdak si Nico. Di sumipot kay Rapido, takot sa sermon ng Iglesia ni Cristo. At di pa tinalo ka ni Batas? Ano, nakuha mo ba yung punto nun? Oo, totoong Romano ang nagpaluhod sa Diyos, pero ikaw lang ang Romanong pinaluhod ng Panginoon! Ikaw ang pinakang adik sa rap scab. Kaya huwag kang kampante, hunghang. Huwag kang excited, Romano. Di ka pa survivor ng Oplang Tokhang. Kung patitawan ng langgam, rinig mo na ha? Sobrang adik mo gago, nakikipagkwentuhan ka mag-isa? Kaya, laglag urong ang bayag. Magdagdag para pumalag! Kahit magdamag, urong malamang. Kayo matibag kahit sumalag! Kanilang ang bag, puro pagduwag. Mga limbag, ibabalibag! Mismo gumawa, ibang-ibang. Kanya kami pag nagpagbag! Takot pa ng sabi, Tangina. Walang naman. Ang panatan, Parang tanga lang. dapat gilitan, Tapos balatan. tapos sa daan, Dura-duraan. Mga pauso mo kadire na parang sundutan ng puwet. Magkaiba yung name flip at wordplay sa baliktaran mong pilit. Di ba kung ikukumpara kita sa hayop, wala kang katulad hayop na. Di ba ganyan kakababaw mag-isip? Sarkastikong pahiram ng linya sa ibang liga, ibabalik mo na lang ulit. kasi para lang sa respeto at palakpak, Aari ka ng di sa'yo. pangalan mo'y nagkaroon ng ilaw at liwanag, pero ano nga bang Totoo. Dahil tila hindi ka nararapat sa ningning mo na amin nakikita. Buti pa si EJ may sariling Power, power. nakikijumper lang sa iba. Kaya salamat mga kapatid at sa lahat ng pumunta, ipapangako namin sa inyo, 2 GS ang tutumba! Galing. Galing. Actually, yung chemistry nila yung pinaka nagdala. Okay, so ayan, to be honest guys, yung chemistry ng Tyke Husky, nagulat ako kasi sabi nga ni Tyke, bagong tambalan ang nabuo.
So syempre, I'm expecting na hindi pa ganoon kapulido yung ano nila, yung chemistry nila. Alam ko magkagrupo sila ni Tyke at Husky. Alam ko magkagrupo sila sa may ano yun? Basta sa Antipolo sila eh. Sa Antipolo sila. Romano J. King, alam ko bago rin tambalan na buo. Pero syempre 3GS magkakasama nila. Alam na rin nila yung amuyan nila na yung laruan ng bawat isa. Ganon din naman yung Tyke Husky, pero mas nagulat ako sa naging performance or sa naging chemistry ng Tyke Husky, lalo na nung nag-flow sila. Ang ganda nung hinto, pasok nila sa isa't isa. Nagustuhan ko yung chemistry. Kung nagustuhan ko yung chemistry ng Romano J. King kanina, ito mas nagustuhan ko. Kumbaga sa chemistry, pwede kong ibigay 9 out of 10 to. 9 versus 10. 9 sa Romano J. King, 10 points sa Tyke Husky. Ang ganda ng pagkakaroon nila ng salitan, lalo pinaka nagdala dito yung flow ng Tyke Husky, tol. Sobrang lupit nun. Okay. So ayun yung unang-una kong mako-comment na sabihin natin positive sa round 1 ng Tyke Husky. Pero ayun, umpisa naman, maganda naman, kaso unlike sa umpisa ng Romano J. King, feeling ko yung start ng Tyke Husky is nag-start sila sa 0, tapos paangat. Ganon yung naging kwento ng round 1 ng Tyke Husky. Start sila 0, tapos habang nag-speed sila, umaangat ng 20, ng 40, ng 60, hanggang sa natapos sila ng malakas. Okay? Nung nag-flow sila, sobrang lakas nung nag-flow sila, kasi dun nakita yung chemistry talaga eh. Sobrang lupit nun. Pero yung Romano kasi nag-start sila sa malakas na agad eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang rebuttals basically sa round 2 yun pumapasok, pero tignan nyo yung ginawa ng Romano J. King. Sa round 1 pa lang nag-rebat na agad sila. So para sa akin yung power nung round 1 nila is kakaiba. So para sa akin hindi sila nag-start ng 0. Para sa akin nag-start agad sila ng 20 or 30 doon hanggang tinapos nila ng lagpas pa sa 100%, no. So ayun, punto, punchline, haymaker, lamang para sa akin ang Romano J. King doon. Pero sa performance dikit, gahibla yon. Sa mga angles din ng Romano J. King against Tyke Husky, para sa akin bago yon. Para sa akin lang naman, para sa akin bago yon. Pero yung Tyke Husky naman, yung mga angulo nila about dun sa Romano J. King is parang narinig ko na yon sa iba. Yung tinalo ka ni Batas, hindi ka sumipot kay Rapido. So yun, parang narinig ko na yun kasi sa iba, pero yung narinig ko kay Romano J. King against Tyke Husky, feeling ko bago yon. So ang mga nilamang ng Romano J. King dito, syempre yung punto, yung punchline, yung haymaker, no. Ang nilamang naman ng Tyke Husky dito, yung performance nila, yung pagkakaroon nila ng chemistry. Dikit lang naman yun, gahibla lang naman yun, sobrang dikit lang yun. Sabi ko nga, kung delivery, kung performance lang yung pagbabasehan natin is 10-9 in favor of Tyke Husky. Pero dahil battle rap to, tournament to, paramihan ng mga punches, mga haymaker, mga punchline na tumama, punto na mabibigat. Pero yun, lamang sila Romano J. King doon. Sobrang lupit, sobrang bigat, sobrang direkta yon, diretso yon kaila Tyke Husky. So I'll give it 10-9 overall performance, 10-9 in favor of Romano J. King. Round 1, Team JR yan. PDS, tutumba! Let's go! Tangina! Kung ganyan lang yung bitaw nyo, malabo nyo akong mabaon! Paano nyo kami ihahatid sa karo? Kayo yung mamamatay ngayon! Aray! Tangina! Usapang bayani! Aray, sa rebat. Wala, sa rebat, ang lakas nun. Yun lang ba kaya mong gawin? Hindi lang Senya Laguna namatay dito, pati mga taga-Rizal natin! Ayan! At huwag nyo kami sisihin. Si Sir Arik ang nagdala sa inyo dito. Kaya kung home court namin to, huwag nyo sisihin yung mga tao! Oo, tama. Sa titi niya, malaki daw. Yun ang sabi na to. 10 tao naghahanap, bakit talaga yung titi mo? Nagsama ka pa ng alalay. Pareho lang naman kayo sa hari nagsisilbi. Mas magaling
na sa freestyle mong pinagmamalaki. Ang home court daw natin to. Home court? Bakit? Nabili ba natin to? Home court, mga tarantado, walang ganon. Bakit ako? Nag-champion sa Manila Tryouts kahit taga rito ako sa Central Luzon. Tang ina, ang lakas. Oo nga, champion siya. Eto, yung ba to? Hindi. Eto, yung ba to? Lalong hindi. Hindi mga champion to. Kaya mga putang ina nyo, pareho tayong tatlo. Kasi, hindi ko na kinailangan mag-tryouts. Mismong si Sir Arik na bumuhat at kumuha sa akin, ikaw. Hindi ka binuhat ni Sir kasi mabigat kang pasanin. Sumali ka pa ng Christmas rapper, yan ang di namin sukat ang kalain. Mas bagay ko sa sumo. Sumo na sa pagkain. Kaya magiging ang pagkain. Sa huli yun, destinasyon. Una pa lang, uunahan na kita ngayon. Alam mo dito, pinapatay mo yung utak. O, huwag kang matakot, di ka mamamatay, wala ka nun. Kasi sa bagay lang sa'yo maging tanga. hindi mo na rin kailangan magpakilala. Kasi hindi ka naman kilala. Piling mo ata mataas ka na. Gago, mababa ka pa. Piling mo ata mataas ka na. Gago, mababa ka pa. Ganito ang itsura ni Ay nung nagdadalaga. Nung nakita ko nga ako, kala ko nagpapatawa. Yung mukha mo tatsulok, puta, Illuminati ka ba? Nangaano kayo no? Kapal din ang uso mo no? Kaya pala sa hayop na to, walang pumapatol na chicks. Eh paano sakop mo mukha pag ikaw ang ka-lips to lips? Ganyan na nga itsura, piling pogi pa. Pag kasama to ng babae, di pa natutulog, may pangungot na. Okay, ang galing. Okay, tawa ko doon. Natawa ko doon sa joke ni J. King na yun. Okay, galing. Yo! At ililaw nila kayo. Ito ng babae, di pa natutulog, may pangungot na. Ayos. Classic. Yo! At ililaw nila kailangan ng pants. Hindi rin nila kayo kailangan gago. Kahit magpautang kayo, Walang interes sa inyo, mga tao! at pasalamat ka mga bro, hindi mo pa gustong dinurog sa aking kamay. Nag-antay pa ako ng gabay. Kasi ba't kita duduruging mag-isa, kaya ko naman kayong patay ng sabay. At wala ka lang ng ahon, nakapanjamas gago. Totoo yun. Nakapanjama si gago, talagang nakakatawa. Huwag mong sabihin kaya ka nagpanjama kasi yung kalaban nakakaantok, ganun ba? Pues huwag kang mag-alala. Kung inantok ka sa kanya, ngayon sa akin ay tulog ka na. Putang ina, tapos. Kasi siya, Ang lakas talaga ng Romano, ang lakas ng presensya ng ng JR dito, men. Ewan ko baka dahil sa home court, pero kahit i-disregard natin yung home court o yung crowd, ang lakas pa rin eh. Ang lakas pa rin. Mabigat. Lasky, gunggong talaga to. Battle niya sa ARBL, sabi niya sa evidence, sigurado ka ng lampaso. Kasi kada barang ko, lampaso. Lampaso. Oh, asan yung double meaning doon? Eh kahit balik-baliktarin ko, putang ina, walang meaning yun. Tayo na talaga itong si Husky! Ubod na ng taka! Nanonood na ako ng Batman vs. Superman, hinahanap ng Edgar siya! Ayun ka, Husky. Ang tanga-tanga mo. Sa sobrang mong tanga, pati sardinas, pinaliskisan mo. Yo, at pansin niyo ba itong si Tay pag bumabatin? Abot ang serte ng puta. Tandaan mo, lumalalim ka na, kakakalkal mo sa amin ng mga intong basura. Kasi mahilig daw ako manggaya. Pwes kay share na yung insight angle na yan ay di na iba. Kasi gaya nila, tatalunin din kita. Sa bagay, type MG clown taga-antipolo talay. Mga taga-bundok na alien na hindi sanay sa aircon kaya nalabang kay share na insight, di sila tumagal sa SM. Linya kami, kaya hindi namin kayo mahanay. Mga tulad yung pinaglalaroan sa battle. Sa toy shop, mababagay. O doon kayo na mabagay. Pinilutong kaaway, kaya nadurog na sobra. Nagpistulan silang taong bahay kasi sa amin, hindi sila nakaporma. Kaya Ikaw, putang ina nyo. hindi nyo na kailangan makipagtalo. Kasi talo ba kayo? Kaya tayo kay Husky sa BBB. Sigurado pwede ako. May round trip pa. Mahaba pa yung time namin.
Grabe yun. Ayun, grabe. Yung expectation ko sa round 2 nagawa ng Team JR, no? Kasi lagi naman ganun eh. Lagi naman ako nag-expect dun sa after ng round 1, lagi ako nag-expect ng round 2 na dapat ganito kalakas, dapat hindi bumaba yung level, dapat yung energy ganito pa rin, dapat yung punches count ganun pa rin, yung mga punchline count ganun pa rin. And yes, nakita natin yon, napakinggan natin yon sa round 1 and 2. Kung ano yung pinakita ng Team JR sa round 1, ganun din yung pinakita nila sa round 2. Sobrang pulido, sobrang lakas, sobrang balanse. Bumabar sila, transition, jokes, transition, punto, tapos transition ulit, bars, tapos jokes ulit. So pinapatikim nila tayo ng iba't ibang mga elemento ng ng battle rap, kaya hindi tayo nauumay doon. Hindi sila nagpupurong bara, hindi sila nagpupurong punto, hindi sila nagpupurong jokes. So hindi, parang sa buong round nila pinapakita nila yung pagiging well-rounded nila. So ang galing nun. So natuwa ako. Ang ganda, dahil nagandahan ako sa pinakita ng performance ng Team Romano J. King. Yung mga punches nila is hindi rin patapon yun. Yung mga punto nila papunta talaga kila Tyke at Husky yun, para sa kanila lang talaga yun. Kaya para sa akin sobrang solid, sobrang pulido ng ginawa nilang round 2. Actually mas malakas pa ata yung round 2 kumpara dun sa round 1 eh. Pero overall napaka-solid nun. Yung stage presence nila, kahit sabihin natin i-disregard natin yung crowd dahil nga sabi home court eh. Pero sige, disregard natin yung crowd, ang lakas pa rin ng presensya nila. So yun, galing nun, ang galing. So yun, Tyke Husky, pakinggan natin. Pero may hirapan ng Tyke Husky dito. Kung malakas na yung pinakita ng Romano J. King sa round 1, mas malakas kasi yung round 2 feeling ko eh. So mahirapan ang Tyke Husky dito. Let's go. Kasi kahit walang kwenta yung linya, inyong nasasakyan. Anong walang home court advantage sa amin yung tagasigaw kasi lahat ka mag-anak nyo yan. Tapos, puro na lang patay. Pinatay na nila, ang korne naman. Paano nyo papatayin ang putang ina nyo? Zombie na yan. Tangina nyo! Bumangon pa ako sa hukay para sa inyo, mga gumbo. Barili ko kayo sa ulo eh, ha? Putang ina, pinapatay daw yung mga walang utak dito. Kita yung ebidensya, kaya pala buhay pa kayo. Ina mo? Hoy, ikaw, matalino ka ba talaga? Are you serious? Sa lahat ng kabobohan, ikaw yung genius. Kaya nga kung pagandahan ng kanta, alam niyo bang si Tunado, umareglo, kung mga musikero, palpak, singkupado, wala sa tono, mga tempo, bagsak, kalidad ng pyesa, lagpak, mga boses ay di mabili. Kaya paano naging JR kung si JD ng Romano, kundi nga ba sila swak sa RLB? Kung sinong puso gagayahin, di kong kalukalay pati galawan. Bawat kilos pag-aaralan, kuhang-kuha ang bagsakan. Sila'y malang prototype kung maihay, kaya ang daling nagkapangalan. Nitong mga pang your face sounds familiar, kaya mga natatawag ng tanghalan. Si Romano, mapa-off cam o on cam, mulat na, laging dulat parang gulat na, alungang nagkakanyay ulat at parang laging bagong gising pagpuyat na, puyat. O di ba hanap ng galing? Kaya nga yung mata mo kung ikukumpara namin sa iba, parang tindahang 24 oras di nagsasara. Dating gutong sa atensyon, ngayon sa papuri busog, uhaw sa pagkapanalo, nanatiling may gana at malusog. Yan ang hirap sa inyo, porket sa gana sa eksena, hindi na nagawang nakapag-ambag kasi nagpalamon sa sistema. At ikaw, panay ka lang buhat ng bangko sa iyong napili na bansag. Napakaangas ng dating, alam mo naman tunay na may bayat. Mga self-proclaim sa identity, para umangat pagkatao. J. King, tandaan mo ikaw si Julius, di ka si Julian. Huwag kang piling may trono, at ikaw taong walang pisngi. Julian Trono. So, si Julian Trono yung magaling sumayaw na na lalaki, no? Yun. Pag pagkatao, J. King, tandaan mo ikaw si Julius, di ka si Julian. Huwag kang piling may trono, at ikaw taong walang pisngi. Pag nagpupulbo ka ng mukha mo, para ang panutsina na lapad. Ha?
Kung ikukumpara kita sa isang bagay, alam mo bang kahoy na agad? O sa kasikatan na bilad, kaya ka nga sa init rumupok. Hinayaan ka lang naman ulanin ng papuri, kaya hindi na namalayang nabulok. At ikaw, J.King na punggok, nung maliit yan, hindi ka ba naalagaan? Kasi, utangin ng to, mukhang Kung si bose Romano. ka na naman. Puta na, eto. Nasa ustong gulang. Hindi ka tangkaran. Wala bang nagpalaki sa'yo? Ano yung nanay at tatay mo nung maliit ka? Walang paki sa'yo? Tapang-tapangan sa bate. Medyo nawala sila doon. Alam mo kung sinong barumbagot sa anggano. Tipikal na bully sa klase. Pero pag kinumpronta sa kalye, nagiging patay na bata ko. Kaya nga kahit sobrang lakas ng tama mo, tingin ko'y nahulasan kayata sa iyong basang-basa na katawan. Nung ahong 6, sa madilim na sulong pawisan. Sa sobrang takot mo sa kanto, nagmukhang piyesta ng sangwa. Kasi huwag kang mandadamay sa batin. Kung duwag ka rin pala. Mandirig mang hindi kayang lumaban ng sabayan. Isa kang Romano na bakla. Gusto lang nawalan ka ng balutit pananggalang. Kaya ang iyong tanging nagawa, Napatunayan na magaling kang gumamit ng sibat. kasi pagtapos ng event, ang dali mong nawala. At di ba kayo natatakot dito sa kasama ko? Laging may dalang mahaba. Husky, labas mo ha? O ano ha? Ano? Ha? Mula kay Babalu, Babaji, at hanggang sa simbolo ni Ay, ang tinataglay kong talas kaya kung dalawa patay. At kung bababain nyo lang ako dito, wala na kayong ibababa pa sa akin. Kung alam ko lang na magbababaan lang tayo dito, edi sana yung lirisismo, binaba na lang namin. Baba bars, bitch! Kami ang mga asong naligaw! Sa inyong teritoryo, Kayo ang tupak na walang sin! sa mga dogs na geto, Ito'y babala sa mga na racket! di kagalang patay. Mga pasosyal-sosyal ililibing ng buhay! Kaya salamat mga kapatid! At sa lahat ng pumunta, ipapangako namin sa inyo 2 3GS ang tutumba! Okay. Yung round 2 ng Tyke Husky bumaba, do. Kumbaga yung round 1 nagpakita sila ng pagiging agresibo, umatake sila ng solid. Sobrang nagustuhan ko yung atake nila sa round 1, pero pagdating sa round 2, kasi yung start ng round 1 nila parang sabi ko nag-start sila sa 0, tapos 20, 40, 60, 80 hanggang pataas. Dito naman sa round 1, same, nag-start sila ng 0, kaso ang bagal ng pag-angat Kumbaga, yung round 1 nila, parang sabihin natin, natapos sila sa 80 points, parang ganon. Kasi feeling ko hindi naman umabot yun ng, ng katulad ng performance ng Romano J. King sa round 1. Kumbaga, yung round 1 ng Romano J. King, natapos nila ng 100% yun. Pero yung round 1 ng Tyke Husky, feeling ko umabot lang yun ng 80 or 75, parang ganun lang sa round 1. Pero yung round 2, ang bagal ng pag-angat ng puwersa, ng level. Kumbaga, nag-start sila sa 0. Ang tagal bago pumalo sa 20. Ang tagal bago pumalo sa 40. Parang ganun Sobrang bagal. Tapos feeling ko na-stuck sila. Hindi na sila umangat nung nasa gitna na sila ng round nila. Yung first half, yung pagitan ng first half tsaka ng second half, pagdating nila dun sa gitna, hindi na umangat yun, nagtuloy-tuloy na lang yun na flat. So para sa akin, bumaba yung level ng round 2 ng Tyke Husky. Nawalan sila ng presensya doon, hindi naging effective yung mga lines. So ayun, nawalan ng parang energy bumaba. Ayun lang. So yun lang yung masasabi ko, kasi kung ikukumpara ko naman yung round 1 and 2 ng Tyke Husky, sobrang lakas talaga ng round 1 no? Pero yung round 2 biglang bumaba talaga lahat ng elements ng battle rap doon. So ayun, bigyan natin ng 10-8 yun. Actually, nawala pa ngayon Husky doon sinalo na lang siya ni Tyke doon. Pero 8 pa rin ibibigay natin doon dahil sa pinakita rin nilang performance at sa chemistry. So 10-8 in favor of Romano J. King. So 20-17, 3 points lang naman yung lamang ng Team JR. Tignan natin sa round 3. Round 1 and 2, Romano J. King yun. Husky! Tama ka, maliit ka. Ay, maliit siya. Si J. King, punggok siya men. Pero pag ako kaharap mo, tangina mo, punggok ka din. Bakit ba kasi puro na lang kayong kabanatuan? Home court advantage. Hindi nyo ba kayang tanggapin? Siguradong patay pa rin kayo kahit sa antipolo to ganapin. Game! Alam nyo,
Naghanap kami ng malalakas na laban nyo. Oo nga. Putang ina nyo. Pinahirapan nyo kami. Wala kami nakita malalakas na laban nyo. Boring! Puro lang pasigaw! Tagal nyo lang lumalaban. Wala ka lang tumatang nyo. Usapang turbid! Bakit di na lang kayo nagsayaw? Para masabi naman nila na Kayo kaya nyo gumalaw. Kasi, real Pinoy niggas. pero yung liga na to, feeling cold na gangster. Gumamit na siya ng big. Sinindihan pa ng lighter. Pero huwag na kayo magtaka mga brother. Sa nalato partner. Bakit? Wala na kayong pambili ng bill. Kaya kaya nyo yung nebulizer. Gago. Nebulizer. At aminin mo, Jason, simula pagkabata mo, di ka pa nakasakay ng maayos sa bike. Ikaw naman, mas pinili mo maging husky dahil tuta ka lang ni type. Oo, tuta ka lang ni Tay. Tangina. Daig mo pa nga daw aso. Pag inuutusan ka. Oo, husky ka nga kasi sunod-sunuran ka. Bataan ka lang ni Tay. Piling mo, malupit ka na. Oo, freestyler nga si Tay kasi taga-bit-bit ka lang niya. Bibit kaya kita, tapos didikdikin ko yung paa. Teka lang, King, tulungan na kita. Tumahimik ka, kaya ako mag-isa kasi yung tugtog na minigaba, bugbog, putang ina sa aming suntok, nakakaiba sure na bugbog tong dalawa. Kaya hayop ka, gawin matauhan, kaya ka umahon kasi natabunan. Pero malalaman mo sa kalakunan, napapatigiligin mo sa kasalukuya, masyado ka mayabang ba? Galing. No. Kaya hayop ka, gawin matauhan, kaya ka umahon kasi natabunan. Pero malalaman mo sa kalaunan, napapatayin din kita sa kasalukuya, masyado ka mayabang. Bakit? Porque pa dumami ang lahat. O sige, ka namin na natunan na anong dahil sabi. Ano nga dyan kung ikinauna dito sa larangan, may naambag ka ba, porque tauna ka, di ba wala namang bukay ng ina ka? Kasi nga, veterano nga, di ba? Diba? Matagal ka ng rapper, di ba? Diba? Pero ang tanong, may movement ka ba? Wala, di ba? Kaya kung ako sa'yo, isang trip mo na lang si Luns, baka umabante ka pa. Kasi sabi niya kay Barakid, yung mga tulad nilang na-late sa battle sa music nag-focus. Eh puta, wala nga kayong track na maganda. Matagal na nga kayo nag-focus sa musika, pero hindi isa, wala kayong sumikat na kanta. Oo nga, oo nga! Ano nga, oo nga? Ganun umiyak yung mga sanggol. Oo nga, oo nga! At ayun ka, husky. Ang baho pala ng paa mo. Sa sobrang baho ng paa mo, pati logo ng Jordan tumakbo. Takinang amoy yan. Pati hayok matatakuhan. Si Angkas nga walang tulog nung naamoy yung paa niyang may alipunga. Naalipungatan! Yo, at usapang social media. Kung magpapalike, magpapashare kay Tay, hindi nyo yan mahutusan, aba. Pero kung yung post nyo about sa pagkain, takin na pupusuan pa niya. Ayop ka, kaya tumaba ka ng ganyan, kasi madamot ka utok. Ako kahit payat ako, nagdudonate ako ng dugo. At ikaw naman, mahilig ka marunong, wala ka naman talinong taglay. Puro ka na nga bobo bars pag nag-reference pa sa blind. Kasi sabi niya kay Blackway, pag inabutan ka sa gubat, ka taga. 2 por 2 ang ibubusan para din naman ka dada. Kada buweta mo palentong sa kada mali na attitude. Yayaligin kung ulo mo, 08 to magnitude. Anak ng teteng, ginawan mo ng reference kada event ng flip-top. Mas baliwala yung bata dahil ito mismo kabanatuan na magsisilbing yung huling kabalata. Kung laban ng ahon, nilaban siya, hindi sa loob ng sagwan. Aba dapat lang, huwag ka nang magtaka-ungas. Husky ka, di ba? Aso pa, kaya natural lang na ilagay ka sa labas. At ikaw naman, yung album hindi bumenta, huwag mo sa amin pagyayabang. Title ng album niya, Caractus. Halatang pambarya-barya lang. Oo, pambarya-barya lang. Title ng album niya, Caractus. Lugar niya, Rizal. Wala pa ba kayong namumuna dito? Caractus, Barya, Rizal. Lahat ng yun ay nasa piso! Ano? Ang hiya nyo! Sabi mo pa kay Balangit, bago ko ito isahukay, anik matara na sa stage 2 ng isa buhay! Wow! Akala mo naman mahal siya. Eh, unang stage pa nga lang ang tournament. Laglag na! Kaya bago pa ako isahukay, At tuluyang mapulbos, anik matara na sa stage 2 ng 2 por 2! Time.
Okay, sobrang consistent ng Romano J. King, pero feeling ko yung round 3 nila is bumaba na lang ng konti, no? Kumbaga yung round 1 and 2, sabi ko nga, narinig ko yung round 1 nila, na-expect ako dun sa round 2 na magiging ganon din galakas, and yes, narinig natin yon, yung expectation natin na hit. So, syempre, coming to round 3, nag-expect pa rin ako ng ganong kalakas, pero hindi ko naman na kita, or hindi ko naman narinig yung paglakas or pagkakaroon ng same power dun sa round 2 and 1, round 1 and 2 dito sa round 3. Feeling ko bumaba ng konti lang yung round 3 nila, pero overall andun pa rin naman yung performance nila, yung pagkakaroon nila ng chemistry. Kaso nga lang medyo siguro hindi lang naging ganun ka-effective yung mga angulo nila dito sa round 3, yung mga reference nila sa round 3, kaya medyo bumaba yung power tsaka yung energy. Pero overall malakas pa rin naman yun lang yung masasabi ko. Sayang lang kasi hindi sila naging yung power level nila sa rounds 1 and 2 hindi nila nadala dito sa round 3. Instead bumaba ng konti lang. So ayun, Tyke Husky, pakinggan natin. Daglag daw sa stage 2. At least ako nakipagbuno dun sa balakid na magaling. Kesa naman sa'yo, sumali ulit ng isa buhay, kaso di na naman dumating. Tatanggupin ng traffic. Tangina, di na natin kailangan pagmalaki, at kung sasabihin ko sa'yo, kailangan mo isulat sa papel. Huwag kayong mag-alala, mga hayop kayo, wala tayong bisita kayo at tipolo, bigas ko kayo sa pinakil. Promotion, mga gago kayo. Tapos yung agaw sa pagkain, itong si hayop, ano ng ano, ako, kain ng kain, kaya tumataba ikaw, bato ka ng bato. Gago, sili ko yan. Putang inan to. Nagkapisngi ka lang ng konti, ang yabang mo na. Hindi mo pa rin naaalis sa isip ng magulang mo na minsan nagsyabu ka. Sana paglaki ng anak mo, balang araw gayahin ka rin para maramdaman mo yung sakit at hirap magpalaki, tapos ganyan lang gagawin. Hindi mo gayahin tong si J. King. Simula pagkabata, napakasinop talaga. Bakit? Kasi biruin mo, kahit hindi kanya yung pera at gamit, tinatabi niya. Mga tunay na hip-hop ng kabanatuan, o baka mga rapper na stroke, paano mga sip-sip na nga masyado, tapos plastic pa kayo, wala yung tawag, kaya sa'yo kahit halatang di mo binhe, piling anak ng presidente rin naman si Paulo ang Jose, kaya disiplinang magulang, dala kong saradong kamao para sa iyong mga anak, malalogo ng uprising na sa mata ng katata, mga sampil na tosa, at alam kong papakawarin mo ako o aming ama. Kung dumating tayo sa puntong papatayin ko sila. Wala pa daw flip-top, 2006 pa lang, nagra-rap na daw siya, men. Ang gamit niya na beat pang rugby boy na watamen. Putang ina, ang chick hanggang ngayon, ganun pa rin. Kasi kami next episode at 8 miles ni Eminem. Si J. King daw ang susunod na aabangan sa flip-top. Sabi niya nung debut battle niya, nakita ko yung paglalakbay mo at totoong kaabang-abang ka. Isa ako sa naghintay at sumubaybay. At ngayon dumating na yung kabanata sa lalabas, napapatayin ka. Usapang hayop, tara. 45 days sinintay namin para kayo lang ang kalupan. Dahil sisip lang para sa amin itong manok ng kabanatuan kaysa gana sa kababuyan. Dahil katinuan, taboy, mga nilanggam ng kahihiyan. Kaya sa burak langon at totoong may utak ahoy. Sana pinatunayan mo sa kanila, hindi yung parang ang parot na ginagaya yung sinasabi ng iba. Pasasasyong mo kang tanga. O di ba dyan kayo nagmula? Mga dating pusang gala na ngayon parang daga na di na makalabas sa lungga. At baka may kulang pa to. Tangina, hindi nyo na ako kailangan ng maganda pa ng tulungan. Dahil sa loob ng mismo ng inyong bakuran, o dinala ang kahayupan. Kabanatuan! Simulan nyo na magtawag ng Santo Niño dahil lupain nyo magiging kulay pula. Bagong buhay ang alay na bantog at kilala. Ito'y lagaring matadero. Bawat piraso'y mahahati kaya siguradong katay. Tipong bawat parte nagkalat. Sindami ng 89 yung barangay. Ito ang Romanong di taga-Roma. Kaya kaalaman sa BC dinahubog. Tanong na bakit pinago si Jesus sa krus. Ano sabi niya? Sagot niya para di mahulog. Ay, Tangina mo. Gago. Mas amazing ka pa kay Benten. Kasi biruin mo kahit di ka na mag-transform, mukha ka ng alien. Yo, kami ang TH sa inyong deck. At katapusan sa alphabet. Taglay namin ang sangkap. Sa inisyal na pinagkabit. Kaya kabanatuan, Nagtukan, napasabog. Kasulok-sulukan, napulabog. Kahit pa tumakbo, pira-piraso. Pag naabutan to, baka maabos, sige kilabog.
ordinaryo o pulang. Kami ang PH sa MC Squared, asintorium sa nuklear. Kaya salamat mga kapatid. At sa lahat ng pumunta, ipapangako namin sa inyo, 23GS ang tutumba. Okay, ito mabilisan na lang sa round 3 ng TH, ng Team TH. Consistent naman sila, pero yung round 3 parang ganun din, bumaba din ng konti lang. Hindi rin naging ganun ka-effective yung mga bara, yung mga punches, yung mga haymaker na baon nila dito compared dun sa rounds 1 and 2 na kahit papano may mga pumapalo pa eh. May mga pumapalo pa, pero pagdating sa round 3 medyo bumaba pa yung naging level ng performance ng Tyke Husky. So ayun, gusto ko sanang sabing consistent yung Tyke Husky sa all 3 rounds, pero pagdating dun sa round 3 bumaba din sila. Yung Romano J King naman consistent naman sila, pero pagdating sa round 3 yung mga effectivity ng mga linya is hindi rin naging ganun kalakas yun. So ayun, yun lang naman yung para sa akin sa round 3 ng both MCs, ng both teams. Bigyan ko ng 9 bigyan ko ng 9-7 yun. Wait lang 10-9, 10-8, 10-7 no. Pababa kasi naging performance ng mali 10-9, 10-8 tapos 9-7. Naging pababa yung performance ng Tyke Husky. Strongest round nila yung round 1. Tapos pagdating sa weakest round naman is yung round 3. Weakest round naman ng Romano J King is yung round 3. Pinakamalakas nila yung round 2 para sa akin. Actually yung round 2 and round 1 parehas eh. Pero mas nagustuhan ko lang yung round 2 kasi mas marami yung punches doon eh. Pero pwede rin naman yung round 1. Basta magka-level lang kasi yung round 1 and 2 eh. Pinaka weak nila or weakest round nila yung round 3. So ayun, 29 points para sa Romano J King. Tapos 9-8-7 naman para sa para sa Tyke Husky. So ilan yon? 9-8, 17, 24. Tama ba ako? 9-8, 17 plus 7. So tama, 24. 29 to 24, all 3 rounds Romano J King. Flip top kabanata, 2x2 ang laban, Romano J King versus Tyke Husky. Magingay sa pambes para sa kanila apat. Ang bota ng hurado, 4-3. Advancing sa tournament. 4-3, hindi ko ina-expect na gano'n kadikit to. Hindi ko ina-expect na gano'n kadikit. Romano J King. Tangina. Shoutout kila tayo, shoutout sa Mayo ko, Ed Jopet, at sa baby ko, at Desi Page, sa Roman Empire, Extraport Clothing, kay Paring Charles, at sa lahat na nang pumunta. Maraming salamat mga pre. Yun, salamat sa lahat sa pagporta, syempre, Victor, sa Larry, tsaka sa nakalaban namin. Sobrang dikit ng laban na to, kaya napakahirap pumili kung tutusin. Lalo sa kalagayan ni Tyke na yung makalaban mo, ni Tyke na Husky makakalaban mo yung balawaki nila. Pero hindi ko naman tinignan sa dami ng palakpak ng mga tao kasi bilang isang hurado, ginampanan ko yung trabaho ko bilang isang MC rin na konting-konti lang, pero round 1, 2, 3 dikit naman, pero binoto ko pa rin J King Romano. Yes, all 3 rounds talaga yan. Ayun, tulad ng sabi ni Lil Jan, sobrang dikit ng laban. Depende na lang siguro kung magugustuhan mo yung bars or jokes, kung depende sa panlasa ng judge. Yes, pero tama. Ako, ginawa kong pagja-judge. Kung persuntok yung kila Romano J King, sila Tyke naman, set up sila. Pinalagyan ko sila ng 2 puntos o 3 puntos kada landing ng punchlines kasi wala namang bawal dun sa kung paano mo siya pupuntusan, kung malakas talaga yung setup niya tsaka punchline niya. Binibigyan ko talaga ng dagdag puntos, pero hindi pa rin umabot sa dami ng suntok nila Romano. Yes. Kaya J King Romano binoto ko. Salamat. Tama yan. Dami talaga. Yung Cruz, naglinaw isa ako sa mga bumoto kila Tyke. Kasi merong ginawa sila Tyke na... Teka lang! merong ginawa si... Teka. Okay, natawa ko dun.
Tawa ko dun. Naglinaw isa ako sa mga bumoto kila Tyke. Kasi merong ginawa sila Tyke na... Teka lang! merong ginawa si Tyke and Husky na hinahanap ko talaga pagdating sa 2x2 na nagawa nila kasi sila Romano. Okay naman yung kila Romano. Kaso yung may hinahanap nga ako na parang technique na nakita ko kila Tyke kaya pinoto ko sila Tyke Husky. Pero props pa rin kila JK Romano. Lupit. Okay. Righteous one, Red Cups, Lightbug, binoto nga pala Tyke Husky kasi sobrang tigit ng laban pero para sa akin mas naging effective yung rapport nila kasi especially dun sa round 2 yung nagpapalitan sila tapos tuloy-tuloy yung flow. Okay. Oo. Pinaka-decision ko kasi yung third round nata nila, second round nila JK sobrang overlap. Nakita ko sa relos ni Arik overtime na tapos tuloy-tuloy pa rin. Bawas puntos yun kasi tournament format so kaya Tyke Husky. Okay. JK tsaka si Romano. Technical yung sulat nila tayo, kaya lang parang nahabaan ako dun sa setup. Samantalang sila JK Romano, rekta kaagad sila eh. Tama. Tapos hinihintay ako ng hinyang malakas dun sa costume nila pero wala akong narinig na malakas na para sa akin sana magpapanalo sa kanila. Tapos Tama. Parang ang punto ni Acer dito, nag-costume sila pero hindi nila nagamit yun or hindi nila na-maximize yun para sa bara. Kasi kapag nag-costume ka, diba, parang may mga bara na ganito yung sinuot ko kasi ganito, ganyan. Pero ayun, nakuha ko yung punto ni Acer dito. Mas maraming napakitang estilo yung sila JK at Romano. Comedy, punchlines, rap skills sila. Kaya binoto ko si JK tsaka si Romano. Ayan. Party the Bomb. Siyempre ang hottest femc ng flip na Char. Ayan. Shoutout with Cups. Una, Husky and Tyke dahil sa mga lalim na mga lines. Second, Romano, JK. Kasi yung mga rebuttals nila medyo pasok sa mga sinasabi nila Husky. Tapos, pangatlo ko, Tyke and Husky kasi maganda yung mga sundutan nila. Mas more nakapokus po kasi ako sa mga lalim ng mga sinasabi. Hindi naman sa akin, hindi ko na-appreciate yung mga jokes. Okay din naman, kaso mas pinili ko pa rin na Tyke and Husky kasi yung mga sundutan tsaka yung lalim ng mga sinasabi nila. Okay. So, Poison 13, wala talagang talo eh, kaya lang kailangan merong manalo. Bali, binoto ko si Romano JK, hindi dahil sa home court advantage. Kasi mas pinapasihan ko na lang yung mas naiiwang tumatatak sa isip ko. Pero pangkabuhan yung decision ko eh. Panalo din naman sila Tyke ko. Kaya lang mas malakas talaga yung mas tumatatak sa isip ko yung JK Romano. Kaya binoto ko JK Romano. Okay. So wala ata ako narinig na katulad sa mga sinabi ko, pero okay lang, wala namang problema. Yung all 3 rounds lang na bumoto. Sino ba yung all 3 rounds na bumoto? Nakalimutan ko kung sino yung all 3 rounds na bumoto. Yun, hindi ko ina-expect na ganun ka dikit yung battle kasi 'di ba kapag sinasabi ko naman na dikit yung battle, nagpe-predict ako ng scoring ng judges, no. So, hindi na ako nag-predict ng judges kasi akala ko magiging one-sided yung battle, pero ang daming hindi ko ina-expect na na ganun yung magiging score. So, yun, although convincing naman yun, siguro kung 7 judges siguro 5-2 ang pinaka-convincing para sa akin. Pero yung dikit, no? Pero ewan ko, not sure, pero all 3 rounds kasi ako bumoto kay Romano JK kasi mas effective sila yung ginawa nilang performance compared dun sa Tyke Husky. And yes, magaling ang Tyke Husky, pero feeling ko bitin yun, hindi yun umabot dun sa mga naging performance ng Romano JK sa all 3 rounds. So yun lang, natapos na natin yung Romano JK, Tyke Husky. Max Ford snub na tayo next. So di ko alam kung sino yung kalaban nila pero na natin, pahinga lang ako, upload lang, tapos review na natin agad yun para matapos na natin yung first round ng tournament kasi excited ako ma-review yung second round ng tournament na to. So ayun lang naman, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.